Nakatutok ang dulo ng mamahaling Montblanc pen sa ibabaw ng papel. 1 milimetro na lang ang pagitan. Isang maliit na galaw na lang at matatapos na ang lahat. Ang bigat ng panulat sa kanyang kamay ay parang bigat ng buong buhay na ipinundar niya kasama ng yumaong asawa. Sa katahimikan ng malawak na aklatan, tanging ang marahang ugong ng aircon at ang tibok ng sariling puso ni Helena Bastos ang kanyang naririnig. Ito na ba talaga? Ang pagtatapos? Ang huling pirma? Tumingala siya mula sa dokumento. Sa tapat niya, nakaupo ang kanyang kaisa-isang anak na si Marcelo at ang manugang niyang si Patricia. Mga mata nila ay nakatuon sa kanya, puno ng pag-aabang. Isang ngiti ang ibinigay sa kanya ni Patricia. Isang ngiti na kasing tamis ng pulot, ngunit sa pakiramdam ni Helena ngayon, may kung anong pait. Para makapagpahinga na kayo ng tuluyan, Mama, malambing na sabi ni Patricia. Ito na ang panahon para kami naman ni Marcelo ang mag-asikaso ng lahat. Deserve nyo na pong mag-relax. Tumamango si Marcelo, bahagyang hindi mapakali sa kanyang upuan. Tama si Patricia, Ma. Isang simpleng adjustment lang naman yan sa management structure. Isang simpleng adjustment. Paulit-ulit na sinasabi sa kanya. Para sa kanyang kapahingahan. Ibinalik ni Helena ang tingin sa papel. Sa ilalim ng makapal na salansan ng mga salitang legal, may isang blangkong linya na naghihintay sa kanyang pangalan. Helena Bastos, ang pangalang nagtayo ng isang imperyo. Ang pirma na kayang magbago ng lahat. Muli niyang ibinaba ang dulo ng panulat. Handa nang gumuhit. Ngunit bago pa man dumampi ang itim na tinta sa puting papel, isang tunog ang pumunit sa katahimikan. Isang mahinang bulong, nagmula sa kanyang likuran. Nag-aalangan. Nanginginig. Ma'am, huwag po. Parang kidlat na gumuhit sa silid ang tatlong salitang iyon. Nanigas ang kamay ni Helena sa ere. Ang tibok ng kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas. Si Selena. Ang kanyang pinagkakatiwalaang kasambahay sa loob ng 20 taon. Nakita niya sa gilid ng kanyang mga mata ang pagkainis na dumaan sa mukha ni Patricia bago ito muling napalitan ng isang pilit na ngiti. Si Marcelo naman ay lumingon, kumunot ang noo. Selena, ano bang pinagsasabi mo? Bahagyang inis na tanong ni Marcelo. Bumalik ka na sa kusina. Ngunit hindi gumalaw si Selena. Naramdaman ni Helena ang takot sa boses nito. Isang takot na tila mas malalim pa sa pagsuway sa kanyang amo. Naramdaman niya iyon sa hangin, sa panlalamig ng kanyang batok. Patawad po, sir. Ma'am Helena. Muling bulong ni Selena, halos hindi na marinig. Huwag niyo pong pirmahan. Itinaas ni Helena ang kanyang ulo. Ang mga mata niya ay naglakbay mula sa nanlilisik na mga mata ni Patricia, sa naguguluhang mukha ni Marcelo, hanggang sa papel na nasa harapan niya. Ang mga salitang simple adjustment ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Ang mga pangakong kapahingahan ay biglang tunog banta. Bakit ganito na lang katindi ang takot sa boses ni Selena? Isang babaeng nakakilala sa kanya nang higit pa sa sariling pamilya. Ang pag-aalinlangan na kanina na humukot-kot sa kanyang isipan ay biglang lumaki. Naging isang halimaw na sumisigaw. Dahan-dahan, sa paraang tila bawat galaw ay may bigat ng isang desisyon. Ibinaba ni Helena ang Montblanc pen, hindi sa papel, kundi sa ibabaw ng lamesang gawa sa mahogany. Isang matatag na kalabog ang umalingaw-ngaw sa silid. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang anak at manugang. Ang pagod at kalungkutan sa kanyang mukha ay napalitan ng isang kislap ng dating kapangyarihan. Ang kislap ng isang reyna na nagtatanggol sa kanyang kaharian. Hindi ko muna pipirmahan ito. Ang nangiti sa mukha ni Patricia ay naglaho. Ang pagkalito sa mukha ni Marcelo ay napalitan ng pagkabigla. Sa isang iglap, ang kapangyarihan sa silid ay muling nagbago ng may-ari. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa loob ng master's bedroom. Ang malambot na unan ay tumama sa pader
bago walang buhay na bumagsak sa makapal na carpet. Nakakainis! Nanggigigil na sigaw ni Patricia. Ang kanyang mukha ay hindi na ang maamong anghel na ipinakita niya sa harap ni Helena kanina. Ngayon, ang bawat linya sa kanyang mukha ay puno ng galit at pagkadismaya. Isang pirma na lang. Isang pirma na lang, Marcelo. Napapaurong si Marcelo. Tila sanay na sa mga ganitong pagsabog ng kanyang asawa. Patricia, kumalma ka. Baka marinig ka ni Mama. Hinarap siya ni Patricia at ang mga mata nito'y nag-aapoy. I don't care. Hahayaan mo na lang bang masira ang plano natin dahil sa isang walang kwentang katulong? Anong klaseng lalaki ka? Ang mga salita ay tumusok sa pagkatao ni Marcelo. Napayuko siya. Ang mga balikat ay bumagsak. Hindi ko naman alam na gagawin yon ni Celine. Nabigla rin ako. Nabigla? Tumawa si Patricia ng walang kagalakan. Marcelo, ilang buwan nating pinagplanuhan ito. Bawat salita, bawat galaw. At sa isang iglap, isang bulong lang mula sa hampas lupang yon, nasira ang lahat. Lumapit siya sa bintana, hinawi ang makapal na kurtina at tumingin sa malawak na hardin sa ibaba. Ang buong mansyon ng mga bastos, ang yaman, ang kapangyarihan, naroon na, abot kamay na niya. Ngunit ang matandang iyon, ang reyna sa kanyang palasyo, ay ayaw pa ring bumitaw sa korona. Akala ba ng matandang iyon ay maluloko niya ako? Isip-isip ni Patricia. Akala niya ba hindi ko nakikita ang pagdududa sa mga mata niya? Alam niyang hindi lang si Selena ang problema. Ang tunay na problema ay si Helena mismo. Ang talino nito na ayaw kumupas. Ang pagiging tuso na nagtayo ng Bastos Corporation mula sa wala. Kahit gaano pa nila subukang palabasin na ulyanin na ito, may isang bahagi sa loob ni Helena na nananatiling matalas at mapagmatyag. Lumingon siyang muli kay Marcelo. Nakita niya ang kahinaan sa mukha ng kanyang asawa. Ang parehong kahinaan na minana nito mula sa kanyang ama, ngunit wala ang talino at tapang. Iyon ang dahilan kung bakit niya kailangang kontrolin ang lahat. Dahil kung hahayaan niya kay Marcelo, habang buhay silang mananatili sa ilalim ng anino ni Helena Bastos. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang sarili. Hindi oras para magalit. Oras na para mag-isip, para gumawa ng mas marahas na hakbang. Lumapit siya kay Marcelo, hinawakan ang mukha nito gamit ang dalawang kamay. Ang kanyang boses ay muling naging malambing, puno ng pang-aakit. Okay, sorry baby, nadala lang ako. Alam kong pareho lang tayong na-stress. Tumingin si Marcelo sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pag-asa. Talaga? Oo naman, sagot ni Patricia. Hinaplos ang pisngi nito. Pero kailangan nating maging matalino. May ahas sa loob ng pamamahay na ito. At bago pa niya tuluyang lasunin ang isip ng mama mo, kailangan na nating putulin ang ulo niya. Kumunot ang noo ni Marcelo. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Patricia. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang nangiting matamis pero mapanganib. Hindi mo ba nakikita, mahal? Ang kanyang boses ay tila lason na nakabalot sa pulot. Si Selena ang lason. Siya ang bumubulong ng mga kasinungalingan sa tenga ni Mama. Siya ang dahilan kung bakit nagdududa ang mama mo sa sarili nating intensyon. Habang nandyan siya, hinding-hindi tayo magtatagumpay. Nag-aalangan si Marcelo. Pero Patricia, matagal na sa atin si Celine. Parang pamilya na natin siya. Biglang tumigas ang mukha ni Patricia. Binitawan niya ang asawa. Pamilya? Marcelo, tayo ang pamilya. Ikaw, ako, at ang kinabukasan natin. Siya, isa lang siyang katulong na sumusuweldo. At ngayon, sinisira niya ang lahat. Huminga siya ng malalim. Tila sinusukat ang kahinaan ng lalaking nasa harapan niya.
Akala ko ba gusto mo nang patunayan ang sarili mo kay mama? Na kaya mo nang pamunuan ng company? Paano mo gagawin yon kung kahit isang simpleng problema tulad nito, hindi mo masolusyonan? Bumalik ang pamilyar na hiya sa mukha ni Marcelo. Ang sakit ng pagiging anino lang ng kanyang makapangyarihang ina. Ang sakit ng pagdududa sa sariling kakayahan. Alam ni Patricia kung aling sugat ang kanyang kakalkalin. Gusto ko. Mahinang sagot ni Marcelo. Gusto kong patunayan ang sarili ko. Kung ganon, ipakita mo sa akin. Sabi ni Patricia, ang bawat salita ay isang hamon. Lumapit siyang muli. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanya. Tila hinihigop ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Ipakita mo sa akin na kaya mong gumawa ng desisyon para sa pamilya natin. Natahimik si Marcelo. Sa loob ng ilang segundo, ang tanging maririnig ay ang kanilang mga paghinga. Tinitimbang niya ang katapatan ng isang dekada laban sa pangako ng kapangyarihan at pagmamahal ng kanyang asawa. Sa huli, ang ambisyon at kahinaan ang nanalo. Dahan-dahan, tumango si Marcelo, isang halos hindi makitang galaw. Ngunit sapat na para kay Patricia, nakita niya ang pagsuko sa mga mata nito at isang malademonyong nangiti ang muling sumilay sa kanyang mga labi. This time, it was a smile of pure victory. Simple lang ang solusyon, Marcelo, sabi niya sa isang boses na malamig at pinal. Kailangan na nating paalisin si Celinha. Isang sinag ng araw ang tumama sa mukha ni Helena. Gumising sa kanya mula sa isang gabing hindi naging mahimbing. Kinapa niya ang gilid ng kama, inaasahan ang mainit na tasa ng tsaa na laging inihahanda ni Selena para sa kanya tuwing umaga. Pero wala. Malamig na hangin lang ang sumalubong sa kanyang kamay. Umupo siya. Bahagyang kumunot ang noo. Kakaiba. Sa loob ng 20 taon, hindi pumalya si Selena. Ang tsaa sa umaga ay naging isang ritual, isang tahimik na pagbati ng magandang umaga sa pagitan nilang dalawa. Tumayo si Helena, isinuot ang kanyang robe na seda at lumabas ng kwarto. Ang mansyon ay tahimik, isang katahimikan na hindi komportable. Selena, tawag niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Walang sumagot. Nagpatuloy siya sa pagbaba sa malawak na hagdanan. Sa may dining hall, naabutan niya si Patricia na nag-aayos ng mga bulaklak sa isang florera. Ngumiti ito nang makita siya. Good morning, Mama. Ang sarap po ng tulog niyo. Hindi pinansin ni Helena ang tanong. Nasaan si Celinha? Hindi niya ako dinalhan ng tsa. Ang ngiti ni Patricia ay hindi nagbago, ngunit may kung anong malamig sa kanyang mga mata. Ay, oo nga po pala. Pasensya na, Mama. Hindi ko po nasabi sa inyo agad. Umalis po si Selena kaninang madaling araw. Natigilan si Helena. Umalis? Bakit? Saan siya nagpunta? Nagka-emergency daw po sa pamilya niya sa probinsya. Biglaan po eh. Naawa nga po ako. Kaya ipinahatid ko na agad sa driver natin para hindi na mahirapan. Paliwanag ni Patricia. Ang bawat salita ay maayos at kapani-paniwala. Masyadong kapani-paniwala. Isang malamig na kaba ang gumapang sa puso ni Helena. Hindi man lang siya nagpaalam sa akin. Naku, Mama, ayaw na po kayong gisingin. Alam niyo naman po yon, ayaw kayong maabala. Pero nag-iwan po siya ng pasasalamat. Hindi. Kilala ni Helena si Celinha. Kahit anong mangyari, hinding-hindi aalis iyon ng hindi personal na nagsasabi sa kanya. Ang kanilang ugnayan ay higit pa sa amo at katulong. Umupo si Helena sa hapagkainan, kasabay ng pagbaba ni Marcelo. Umupo ito sa tapat niya, umiiwas ng tingin. Ang pagkakasala ay malinaw na nakaguhit sa mukha nito. Ma, kain na po tayo, sabi ni Marcelo, kumuha ng tinapay. Ang almusal ay naging isang pagpapahirap. Bawat tunog ng kubyertos ay parang ingay ng bomba sa pandinig ni Helena. Nararamdaman niya ang mga titig nila, ang pinag-isang kilos nila. Para siyang isang ibon
na pinapanood ng dalawang pusang nag-aabang. Mama, uminom po kayo ng vitamins ninyo. Nakalimutan niyo na naman po kahapon, sabi ni Patricia. Inilalapit ang isang maliit na lalagyan. Hindi ko nakalimutan, matigas na sagot ni Helena. Hay nako ma, sinabi mo sa akin kahapon na nainom mo na pero nakita ko pa rin sa table nyo. Malumanay na sabi ni Marcelo, hindi pa rin tumitingin sa kanya. Dumarami na po yata ang nakakalimutan nyo lately. Maybe you need more rest. Ang mga salita ay parang maliliit na karayom. Hindi masakit, pero nakakainsulto. Ngayon, naiintindihan na niya, ito ang kanilang laro. Ang palabasin na siya ay matanda na, mahina, at higit sa lahat, makakalimutin. Pagkatapos ng almusal, nagtungo si Helena sa kanyang personal na aklatan, ang kanyang santuaryo. Dito nakalagay ang mga libro, mga parangal, ang kasaysayan ng kanyang buhay. Dito siya nag-iisip. Dito siya ligtas. Ngunit sa pagbukas niya ng pinto, isang panibagong pambabastos ang sumalubong sa kanya. Ang mga libro sa estante ay inayos ayon sa kulay, hindi ayon sa may akda. Ang mga litrato sa kanyang mesa ay inilipat sa ibang pwesto. Ang kanyang paboritong upuan ay bahagyang inusog. Lahat ay malinis. Lahat ay maayos. Ngunit lahat ay mali. Nagustuhan niyo po ba, Mama? Biglang lumitaw si Patricia sa kanyang likuran. May dalang basahan. Naisip ko lang pong ayusin para hindi na po kayo nahihirapan maghanap. Medyo magulo na po kasi kahapon. Hinarap siya ni Helena. Ang galit ay nagsisimulang umakyat mula sa kanyang dibdib. Mainit at mapanganib. Sino ang nagsabi sa iyong galawin mo ang mga gamit ko? Hindi na tinag si Patricia. Gusto ko lang pong makatulong. Hindi ito tulong, maring sabi ni Helena. Ito ay pagpasok sa teritoryo ko ng walang pahintulot. Sa isang iglap, nawala ang nangiti ni Patricia. Mama, we are just trying to help. We are worried about you. Pag-aalala, ang salitang ginagamit nilang panangga sa kanilang mga ginagawa. Tinalikuran siya ni Helena at pumasok sa loob ng aklatan. Isinara ang pinto ng malakas. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa drawer. Kailangan niyang makausap si Selinha. Kailangan niyang malaman ang totoo. Hinahanap niya ang pangalan ni Selinha sa kanyang mga contact. Pinindot ang call button. Nagring ito ng 1 beses, 2 beses, tapos ay naputol. The number you have dialed is currently not in service. Please try your call later. Sinubukan niyang muli. At muli, at muli. Parehong boses ng operator, parehong malamig na mensahe. Ibinaba ni Helena ang cellphone sa mesa. Napatingin siya sa kanyang refleksyon sa madilim na screen. Isang babaeng nag-iisa sa loob ng isang malaking silid. Ngayon, sigurado na siya. Hindi ito pag-aalala. Hindi ito pagtulong. Ito ay isang bitag. At isinara na nila ang pinto. Ang mga sumunod na araw ay naging isang malabong panaginip para kay Helena. Isang panaginip na dahan-dahang nagiging bangungot. Ang malawak na mansyon na dati ay kanyang kaharian ay naging isang gintong hawla. Bawat sulok ay may mga matang nakamasid. Bawat kilos niya ay may kasunod na tanong. Saan po kayo pupunta, Mama? Baka mapagod po kayo. Gusto niyo po bang samahan ko kayo, Mama? Baka maligaw po kayo. Kami na lang po ang kakausap sa bangko, Mama, para hindi na po kayo ma-stress. Ang kanyang mga susi sa kotse ay biglang nawala sa lalagyan nito. Isang mahalagang board meeting na dapat niyang daluhan ay bigla na lang na-cancel nang walang pasabi. Ang kanyang mga lumang kaibigan na tumatawag ay sinasagot ni Patricia na may malambing na boses na nagsasabing, Pasensya na po, tita. Nagpapahinga po si Mama. Medyo masama po ang pakiramdam. Sinisira nila ang kanyang koneksyon sa mundo sa labas, paisa-isa. Ginagawa siyang isang bilanggo sa sarili niyang pamamahay. Isang hapon, habang nagkakape sa hardin, sinubukan niyang muling kausapin si Marcelo.
Hinanap niya sa mga mata ng anak ang dating pagmamahal at respeto. Marcelo, anak, mahinahon niyang sinimulan. Hindi mo ba nakikita ang mga nangyayari? Ang mga ginagawa ni Patricia? Umiwas ng tingin si Marcelo. Hinalo ang kanyang kape kahit wala namang asukal. Ma, nag-aalala lang si Patricia sa inyo. Sa atin. Stress lang yan ni Ma. Hindi ito stress, Marcelo. Kinokontrol niya ang buhay ko. Bahagyang tumaas ang boses ni Helena. At doon, tumingin si Marcelo sa kanya. Ngunit ang nakita ni Helena sa mga mata nito ay hindi pag-unawa, kundi awa. Isang awa na mas masakit pa sa sampal. Ma, pakinggan niyo po ang sarili niyo. Malumanay nitong sabi. Masyado na po kayong nag-iisip. Baka tama nga ang doktor na kailangan niyo lang ng mas mahabang pahinga. Baka epekto na yan ng pagod at ng edad. Edad. Ang salitang iyon ay tumama sa kanya na parang isang suntok. Noong gabing iyon, hindi siya makatulog. Ang mga salita ni Marcelo ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Baka tama sila. Bulong ng isang bahagi ng kanyang utak. Baka dala na lang ito ng katandaan. Baka ako na ang nag-iimbento ng mga bagay-bagay. Napabangon siya. Naglakad-lakad sa dilim ng kanyang silid. Ang pagdududa ay isang lason at nararamdaman niyang unti-unti itong kumakalat sa kanyang sistema. Pinanghihina siya. Ngunit habang napadaan siya sa tapat ng isang lumang litrato nila ng kanyang yumaong asawa, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang pag-uusap nila, ilang buwan bago ito pumanaw. Helena, mahal, sabi nito, habang hawak ang kanyang kamay. Malakas ka, pero ang pinakamalaking kahinaan mo ay ang puso mo bilang isang ina. Tandaan mo, kahit anong mangyari, protektahan mo ang ating pinaghirapan. Huwag kang magtitiwala ng buo, kahit pa kanino. Noon, hindi niya naintindihan. Ngayon, malinaw na ang lahat. May isa pang sinabi ang kanyang asawa. Isang bagay na halos nakalimutan na niya. May inihanda ako para sa'yo. Isang safety net. Itinago ko sa lugar kung saan nagsimula ang lahat ng pangarap natin. Saan nagsimula ang lahat? Ang isip ni Helena ay biglang naging matalas. Ang pagdududa ay napalitan ng determinasyon. Naglakad siya palabas ng kwarto, dahan-dahan, walang ingay. Ang target niya, ang lumang opisina ng kanyang asawa sa unang palapag. Isang silid na halos hindi na nila ginagamit, puno ng mga alaala at alikabok. Habang naglalakad sa madilim na pasilyo, narinig niya ang mahinang boses mula sa silid ni na Marcelo at Patricia. Pasensya na. Medyo pagod lang si Mama ngayon. Boses iyon ni Marcelo. Tila may kausap sa telepono o sa isang video call. Hayaan niyo, sa susunod na meeting, mas maayos na ang lahat. Kinuwayom ni Helena ang kanyang mga kamao. Kahit sa gitna ng gabi, sinisira pa rin nila ang kanyang reputasyon. Hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa kanyang sadya. Pinihit niya ang pinto ng lumang opisina. Pumasok siya at isinara ito nang walang tunog. Sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, sinimulan niyang maghanap. Tiningnan niya ang mga libro, ang mga aparador, ang ilalim ng mesa, saan nagsimula ang lahat ng pangarap nila. Ang kanilang unang negosyo, isang maliit na art gallery. Ang paboritong pag-ibig ng kanyang asawa ay ang sining. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang malaking painting na nakasabit sa likod ng mesa ng kanyang asawa. Isang obra ni Amor Solo, ang unang mamahaling painting na binili nila. Lumapit siya rito, hinaplos ang magaspang na frame, at doon, sa ilalim na bahagi, sa gilid na nakatago sa paningin, nakita niya ito. Isang maliit, halos hindi mapansing gasgas, isang gasgas na hindi nararapat sa isang mamahaling obra. Maliban na lang kung ito ay isang marka. Gamit ang kanyang mga kuko,
Maingat niyang sinundot ang bahaging iyon. Ang isang maliit na panel ng pader sa likod ng painting ay bahagyang umangat. Dahan-dahan niyang itinulak ang mabigat na painting. Sa likod nito, nakatago sa pader, ay isang maliit na bakal na pinto, isang safe. Bumilis ang tibok ng puso ni Helena. Nahanap niya. Ito na ang simula. Sa loob ng isang maliit at malinis na kwarto sa isang mamahaling ospital, ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng makinang sumusubaybay sa tibok ng puso. Nakahiga sa kama ang isang matandang lalaki. Ang katawan ay payat at mahina, ngunit ang mga mata ay may kislap pa rin ng dating talino at ng matinding hinanakit. Sa screen ng tablet na nakapatong sa kanyang harapan, ang mukha ni Patricia ay malinaw na nakikita. Pinaliliwanag ng artipisyal na liwanag. "Kamusta po kayo, Itay?" Malambing na tanong ni Patricia. Ang boses na ginagamit niya sa kanyang ama ay iba, puno ng respeto, pagmamahal at isang pinaghalong lungkot. Sinubukan ng matandang lalaki na ngumiti, ngunit isang mahinang ubo lang ang lumabas. Itinaas niya ang isang nanginginig na kamay at itinuro ang screen. "Ikaw, ang kamustahin ko, ang plano." Tumango si Patricia at sa isang iglap nawala ang lambing sa kanyang mukha. Napalitan ito ng isang malamig na determinasyon. "Malapit na po, Itay. Isang maliit na aberya lang, pero naayos ko na." Ang katulong na matapat sa matanda. Wala na siya sa landas natin. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata ng kanyang ama, si Don Ricardo Fontinelli. Dati, isa sa mga pinakamakapangyarihang negosyante sa bansa. Dati, bago siya dinurog ng Bastos Corporation, ang alaala ay sariwa pa rin sa isipan ni Patricia na parang kahapon lang nangyari. Ang araw na yon, umuwi ang kanyang ama. Hindi na ang dating haligi ng kanilang tahanan, kundi isang lalaking talunan. Nakita niya ang pag-iyak ng kanyang ina, ang pag-alis ng kanilang mga ari-arian, ang pagkawala ng kanilang dangal. Ang pangalan nilang Fontinelli, na dating kinikilala, ay naging isang simbolo ng kabiguan. At ang may kasalanan ng lahat ng iyon? Ang yumaong asawa ni Helena Bastos. Isang taong itinuring nilang kaibigan, pero sa huli ay isa palang ahas. "Mag-ingat ka, anak," hirap na sabi ni Don Ricardo. "Ang babaeng iyon, si Helena, tuso siya. Huwag mong maliitin." "Hindi ko po siya minamaliit, Itay," sagot ni Patricia. Ang kanyang boses ay may bahid ng galit. "Pinaglalaruan ko lang siya. Araw-araw, ipinaparamdam ko sa kanya na wala na siyang silbi, na ang isip niya ay wala na sa lugar. Araw-araw, unti-unti kong sinisira ang kanyang kumpiyansa sa sarili." Napatingin siya sa labas ng bintana ng kanyang silid sa kadiliman ng gabi. Ang mansyon ng mga Bastos ay nakatayo na, parang isang malaking tropeyo. Isang tropeyo na dapat ay sa kanila. "Ipinakasal ako kay Marcelo, hindi dahil sa pag-ibig, Itay. Ginawa ko ito para sa pamilya natin. Para mabawi ang lahat ng kinuha nila. Ang pera, ang kumpanya, ang pangalan." Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ng matandang lalaki. Luha ng pagsisisi at ng pasasalamat. "Patawarin mo ako, anak, na dinamay pa kita rito." Umiling si Patricia. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Huwag po kayong humingi ng tawad, Itay. Ito ay hindi isang pasanin. Ito ay isang karangalan. Ang ibalik ang dangal ng mga Fontinelli." Tumingin siyang muli sa screen. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang apoy na matagal na niyang kinikimkim. Ang kanyang misyon ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa hustisya, sa paghihiganti. "Malapit na, Itay," bulong niya. Ang bawat salita ay isang pangako. Malapit na nating bawiin ang lahat. At kapag nangyari yon, sisiguraduhin kong mararanasan ni Helena Bastos ang parehong sakit na naramdaman natin. Ang sakit ng pagkawala ng lahat ng iyong pinaghirapan.
Tinapos niya ang tawag at ang silid ay muling binalot ng katahimikan. Ngunit sa isipan ni Patricia, ang ingay ng nakaraan ay malinaw pa rin. Ang mga sigaw, ang mga iyak, ang kahihiyan. At sa gitna ng lahat ng iyon, isang pangako na binitiwan niya sa kanyang sarili bilang isang batang babae. Ibabalik ko sa kanila ang lahat ng sakit na dinulot nila sa atin, sabi niya sa kawala. Doble. Ang hangin sa probinsya ay malinis at sariwa, ngunit para kay Celine, para itong hangin na hindi niya kayang langhapin. Bawat araw na nagdaraan ay puno ng pagkabalisa. Ang maliit na bahay na kinalakihan niya ay hindi na isang kanlungan, kundi isang kulungan. Simula nang pauwiin siya, alam niyang hindi ito isang simpleng bakasyon. Isang lalaking hindi niya kilala ang naghahatid ng bigas at grocery linggo-linggo, isang tulong daw mula kina Sir Marcelo at Ma'am Patricia. Ngunit alam ni Selena ang totoong dahilan. Ang lalaking iyon ni Migon ay hindi tagapaghatid ng tulong, kundi isang bantay. Ang cellphone na ibinigay sa kanya bago umalis ay hindi niya magamit pantawag. Tanging mga tawag mula sa isang numero, ang numero ni Patricia, ang pumapasok para lang kamustahin siya. Para siguraduhing hindi siya aalis. Pero ang katapatan ni Selena kay Doña Helena ay mas matimbang kaysa sa kanyang takot. Ang imahe ng kanyang amo na mukhang nag-iisa at nalilito noong araw na yon ay hindi maalis sa kanyang isipan. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan. Isang hapon, habang ang kanyang bantay ay abala sa pakikipag-inuman sa kanto, isinagawa ni Selena ang kanyang plano. Kinuha niya ang maliit na ipon na itinago niya sa ilalim ng sahig na kawayan. Nagsuot ng lumang bestida at balabal at dahan-dahang lumabas sa likod bahay. Naglakad siya ng halos 1 oras sa ilalim ng sikat ng araw, patawid sa mga pilapil ng bukid hanggang sa marating ang kasunod na bayan. Isang bayang hindi siya kilala, isang bayang ligtas. Ang una niyang pinuntahan ay isang maliit na tindahan na nagbebenta ng mga lumang cellphone. Ginamit niya ang halos lahat ng kanyang pera para makabili ng isang mumurahing unit at isang bagong SIM card. Pumasok siya sa isang pampublikong internet cafe. Umupo sa pinakasulok na pwesto kung saan hindi siya madaling makita. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang bagong telepono. Hindi niya pwedeng tawagan si Doña Helena. Sigurado siyang binabantayan din ang telepono nito. Ang tawagan ito ay parang pagbibigay ng babala sa kalaban. Kailangan niyang tawagan ang isang taong mapagkakatiwalaan niya. Isang taong matagal nang nasa loob ng mansyon. Isang taong invisible sa paningin ni na Patricia at Marcelo. Si Mang Lito, ang hardinero. Mahigit 40 taon nang naglilingkod sa mga bastos. Ang katapatan nito ay nasa pamilya, hindi sa kung sino lang ang nagpapasweldo. Dinial niya ang numero ni Mang Lito, isang numerong sa ulado niya. Hello? Sagot ng isang magaspang na boses sa kabilang linya. Mang Lito, si Selena po ito. Bulong niya, halos hindi makahinga. Selena, nasaan ka? Nag-aalala kami sa'yo, lalo na si Ma'am Helena. Wala po tayong oras, putol ni Selena. Makinig po kayong mabuti. Nasa panganib po si Ma'am, higit pa sa inaakala natin. Ikinuwento niya ng mabilis ang kanyang narinig noong araw bago siya paalisin. Isang pag-uusap sa telepono ni Patricia habang inaakala nitong tulog na ang lahat. May kausap siyang doktor, Mang Lito. Nanginginig na, sabi ni Selena. At buti na lang, bago pa ako mahuli, na-i-record ko ang huling bahagi ng usapan nila gamit ang luma kong cellphone. Anong sabi sa recording? Tanong ni Mang Lito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi lang po ang kumpanya ang gusto nilang kunin, humikbi si Selena. May plano silang ipasok si Ma'am Helena sa isang institusyon. Sasabihin nilang ulyanin na siya para makuha nila ang lahat ng walang laban.
Ang dokumentong ipinapapirma nila, may kasama yung medical clause. Kapag napirmahan iyon, parang isinuko na rin ni ma'am ang karapatan sa sarili niyang katawan at isip. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Mang Lito, kailangan niyong mag-iwan ng mensahe kay Ma'am Helena. Isang mensahe na siya lang ang makakaintindi. Hindi ko pa maipapadala ang recording, pero kailangan niyang malaman kung ano ang hinaharap niya. Ano ang sasabihin ko? Nag-isip si Celine ha, ang utak niya ay tumatakbo. Kailangan ay simple, 3 salita. 3 salita na magdudugtong sa lahat. Sabihin niyo. O isulat niyo sa papel. Ibigay niyo sa kanya ng walang makakakita. Sabi ni Celine ha, ang boses ay puno ng pagkaapurahan. Recording, doktor, institusyon. Ang sikat ng araw ay mainit sa balat ni Helena habang naglalakad siya sa hardin. Ito na lang ang tanging lugar sa mansyon kung saan siya nakakaramdam ng kahit kaunting kalayaan. Dito, sa gitna ng mga rosas na alaga ni Mang Lito, tila hindi siya gaanong binabantayan. Nakita niya si Mang Lito na nagdidilig ng mga halaman sa di kalayuan. Tumango ito sa kanya, isang pamilyar na pagbati. Ngunit may kakaiba sa kilos nito ngayon. Tila ito balisa, pasulyap-sulyap sa direksyon ng bahay. Nagpatuloy sa paglalakad si Helena, pinipilit na huwag ipakita ang sariling pagkabalisa. Ang isip niya ay puno pa rin ng imahe ng safe na natuklasan niya kagabi. Hindi niya pa ito nabubuksan. Wala siyang ideya kung ano ang kombinasyon. Habang papalapit siya sa dulo ng hardin, lumapit si Mang Lito, may dalang gunting pamputol ng mga tuyong sanga. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon din, Lito, sagot ni Helena. Habang nagkukunwaring pinuputol ang isang sanga malapit kay Helena, pasimple nitong inilagay ang isang maliit at nakatuping papel sa palad ng matanda. Napakabilis ng pangyayari. Isang dampi lang. Huwag po kayong magpapahalata, ma'am. Bulong nito, hindi tumitingin sa kanya. Galing po kay Celine ha. Bumilis ang tibok ng puso ni Helena. Mabilis niyang isinara ang kanyang palad. Ikinukubli ang maliit na papel. Tumangulang siya kay Mang Lito at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa gazebo sa gitna ng hardin. Umupo siya sa isang upuang bato. Tinitiyak na walang nakatingin mula sa mga bintana ng bahay. Dahan-dahan, nanginginig ang mga kamay. Binuksan niya ang papel. 3 salita lang ang nakasulat. Simple pero nakakapangilabot. Recording. Doktor. Institusyon. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salita. Ang bawat isa ay parang isang piraso ng puzzle na biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Recording. Kaya pala bigla ang pinaalis si Celine ha. May narinig siya, may nalaman siya, at posibleng may ebidensya siya. Doktor? Ang biglaang pag-aalala ni Patricia at Marcelo sa kanyang kalusugan. Ang pagpipilit nilang uminom siya ng vitamins na hindi naman niya dati iniinom. Ang pagbanggit sa isang doktor. Institusyon. Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Helena. Napakapit siya nang mahigpit sa upuang bato. Ito ba ang kanilang huling plano? Hindi lang ang kunin ang kanyang yaman, kundi ang ikulong siya. Ang iproklama na siya ay baliw para tuluyan siyang mawalan ng boses at kapangyarihan. Ang pahinga na lagi nilang sinasabi ay hindi sa isang resort. Ito ay sa isang mental institution. Ang buong akala niyang simpleng kasakiman ay isa palang napakalalim at napakademonyong plano. Mama, andyan lang po pala kayo. Napapitlag si Helena sa boses ni Patricia na nagmula sa kanyang likuran. Mabilis niyang kinuyom ang papel sa kanyang kamay at itinago sa bulsa ng kanyang bestida. Humarap siya. Pilit na pinapakita ang isang kalmadong mukha. Nandito lang. Nagpapahangin, sagot niya. Ngumiti si Patricia. Mabuti naman po. Actually, may good news po ako. Nakausap ko na po ang isang napakagaling na doktor
isang family friend. Darating po siya bukas para bisitahin kayo para lang sa isang general check-up para makasiguro tayong nasa mabuti kayong kalusugan. Ang bawat salita ni Patricia ay isang kumpirmasyon sa kanyang mga kinatatakutan. Hindi na ito isang hinala. Ito na ang katotohanan. Ang bitag ay nakahanda na at bukas, isasara na nila ito. Ngunit sa halip na matakot, isang kakaibang kapayapaan ang naramdaman ni Helena. Ang kapayapaan na dulot ng pag-alam sa katotohanan, gaano man ito kasakit. Wala nang pag-aalinlangan, wala nang pagkalito. Ngayon, alam na niya kung sino ang kanyang kalaban. Alam na niya kung ano ang kanilang plano. At ngayon, alam na niya ang kailangan niyang gawin. Kailangan niyang magpanggap. Kailangan niyang sakyan ang kanilang laro. At habang abala sila sa pag-iisip na nananalo na sila, kailangan niyang mabuksan ang safe na yon. Tumango si Helena kay Patricia, isang mahinang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Mabuti yan, anak. Magandang ideya yan. Nakita niya ang panandaliang pagtataka sa mukha ni Patricia sa kanyang biglaang pagsang-ayon. Ngunit agad din itong napalitan ng isang nangiti ng tagumpay. Ngumiti ka lang, Patricia. Isip-isip ni Helena. Akala mo, tapos na ang laro. Pero ang totoo, ngayon pa lang ako magsisimula. Noong gabing iyon, habang ang buong bahay ay tahimik, muling pinasok ni Helena ang opisina ng kanyang asawa. Tumayo siya sa harap ng safe. Sinubukan niyang isipin ang lahat ng posibleng kombinasyon. Ang kanilang anniversary, ang birthday niya, ang birthday ni Marcelo. Wala. Napaupo siya sa upuan ng asawa. Tiningnan ang ibabaw ng mesa. May isang lumang kalendaryo doon, nakabukas sa buwan ng kanilang kasal. Sa isang petsa, may bilog na pula. Ang araw ng kanilang kasal. Hindi, isip niya. Ang sabi niya, kung saan nagsimula ang lahat ng pangarap natin. Hindi ang kasal nila, hindi ang art gallery, ang pangarap. Bigla, isang alaala ang pumasok sa kanyang isipan. Isang gabi, bago pa sila ikasal, nakaupo sila sa ilalim ng mga bituin. Kinuha ng kanyang asawa ang isang panyo at iginuhit dito ang magiging logo ng kanilang pinapangarap na kumpanya. At sa ilalim nito, isinulat niya ang petsa ng gabing iyon. Ang petsa kung kailan ipinanganak ang Bastos Corporation sa kanilang mga isipan. Tumayo siya. Nanginginig ang mga kamay. Inilagay niya ang petsang iyon sa dial ng safe. Isang click. Dahan-dahan niyang pinihit ang hawakan. Bumukas ito. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Sa loob ng madilim na safe, may isang makapal na sobrang kulay krema. At sa ibabaw nito, ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang asawa. Para sa aking Helena, kung sakaling pagtaksilan ka ng mundo. Nanginginig ang mga kamay ni Helena habang kinukuha ang sobre mula sa loob ng safe. Ang bigat nito ay hindi lang dahil sa kapal ng mga papel sa loob, kundi dahil sa bigat ng mga alaala at ng hindi pa nababasang babala. Umupo siya sa silya ng kanyang asawa. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na table lamp. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob, may isang sulat na nakasulat sa pamilyar na eleganteng sulat kamay. Helena, mahal ko. Kung binabasa mo ito, nangangahulugan na nangyari na ang isa sa mga pinakamalaki kong kinatatakutan. Nangangahulugan na wala na ako sa tabi mo para protektahan ka. At higit sa lahat, nangangahulugan na ang mga taong pinagkatiwalaan natin ay nagpakita na ng kanilang tunay na kulay. Patawarin mo ako. Nakita ko na ito noon pa. Ang kahinaan ng ating anak na si Marcelo. Madali siyang maimpluwensyahan, lalo na ng isang babaeng puno ng ambisyon. At si Patricia, may dilim sa kanyang nakaraan na pilit niyang itinatago. Ang kanyang pamilya, ang mga Fontinelli, ay may matagal ng galit sa atin. Huwag mong isipin na aksidente ang pagpasok niya sa buhay ng ating anak. Alam kong dahil sa pagmamahal mo bilang ina,
mahihirapan kang paniwalaan ito. Kaya nag-iwan ako ng patunay. Sa loob ng sobreng ito ay ang mga dokumento na magpapatunay sa tunay na motibo ng mga Fontenelle. Ngunit hindi lang iyan ang proteksyon mo. Bago ako pumanaw, gumawa ako ng isang huling susog sa aking last will and testament. Isang protection clause. Tanging ang pinagkakatiwalaan nating abogado, si Attorney De Leon, ang nakakaalam nito. Kapag may sapat na ebidensya ng pamimilit o panloloko laban sa'yo, may kapangyarihan siyang i-activate ang clause na ito na magbibigay sa'yo ng buo at hindi matitinag na kontrol sa lahat ng ari-arian ng mga bastos at magpapawalang bisa sa anumang dokumentong pinirmahan mo ng labag sa iyong kalooban. Hanapin mo si Attorney De Leon. Sabihin mo sa kanya ang lahat. Siya ang iyong magiging sandata. Magpakatatag ka, aking reyna. Ipakita mo sa kanila kung bakit ikaw ang Helena Bastos na minahal at hinangaan ko. Nagmamahal, Ricardo. Ang mga luha ay sunod-sunod na pumatak mula sa mga mata ni Helena, bumabagsak sa papel na naglalaman ng huling babala ng kanyang pag-ibig. Ang sakit ng katotohanan ay humahalo sa pasasalamat. Hindi siya iniwang mag-isa. Kahit sa kabilang buhay, binabantayan pa rin siya ng kanyang asawa. Kinuha niya ang iba pang mga dokumento sa loob ng sobre. Mga lumang artikulo sa dyaryo tungkol sa pagbagsak ng Fontenelle Enterprises. Mga report mula sa isang private investigator na nagpapatunay sa koneksyon at galit ng pamilya ni Patricia. Ngayon, kumpleto na ang larawan. Hindi lang ito kasakiman, ito ay paghihiganti. Itinago niyang muli ang lahat sa sobre. Kailangan niyang tawagan si Attorney De Leon. Kailangan niyang kumilos. Ngunit sa kanyang pagtayo, isang tunog ang nagpatigil sa kanya. Ang dahan-dahan pagpihit ng doorknob. Biglang bumukas ang pinto. Nakatayo roon sina Marcelo at Patricia. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon, malamig na parang yelo. Sa likod nila, nakatayo ang isang lalaking naka-Amerikana at may dalang itim na briefcase. Ang doktor. "Mama, gising pa po pala kayo," sabi ni Patricia. Ang kanyang boses ay walang bahid ng pagkabigla. Tila inaasahan na nilang maabutan siya roon. "Tamang-tama po. Nandito na si Dr. Alcaraz para sa check-up ninyo." Pumasok sila sa loob. Ang mata ni Patricia mo ay agad na napako sa sobreng hawak ni Helena. Isang pamilyar na sobre mula sa personal na stationery ng yumaong si Ricardo Bastos. Isang mapanganib na kislap ang dumaan sa mga mata ni Patricia bago ito muling napalitan ng isang nag-aalalang ngiti. "Ano po iyan, Mama? Mukhang napuyat po kayo sa pagbabasa ng mga lumang sulat." Sinubukan ni Helena na itago ang sobre sa kanyang likuran, ngunit huli na ang lahat. Alam na nila. "Dr. Alcaraz," sabi ni Marcelo, ang boses ay mabigat. "This is my mother, Helena. Gaya po ng napag-usapan natin, we're very worried about her state of mind lately. Nagkaka-hallucinate na po siya at kinakausap ang mga namayapa na." Lumapit ang doktor. Ang tingin ay puno ng pekeng awa. "Good evening, Mrs. Bastos. I'm just here to help." Napaatras si Helena. "Hindi ko kailangan ng tulong, wala akong sakit." "Iyon po ang laging sinasabi ng mga pasyenteng katulad ninyo, ma'am," malumanay na sabi ng doktor. "Denial is the first stage." Naramdaman ni Helena ang pagsasara ng mga pader sa paligid niya. Isang bitag na perpektong inilatag. Narito na sila. Dinala na nila ang berdugo. Ngunit hindi siya susuko ng walang laban. Tumingin siya ng diretso kay Marcelo, umaasa sa huling pagkakataon na makita ang kanyang anak. "Marcelo, anak, anong ginagawa ninyo? Pakinggan mo ako." Ngunit ang tumingin pabalik sa kanya ay hindi ang kanyang anak, kundi isang estranghero na may mga matang puno ng determinasyon. Lumapit si Patricia sa mesa. Kinuha niya ang parehong dokumento na hindi pinirmahan ni Helena noong unang araw. Inilapag niya ito sa harapan ng matanda, kasama ng Montblanc pen. "Panahon na para magpahinga, Mama," sabi ni Patricia,
Ang bawat salita ay may diin. Ang sabi po ni Dr. Alcaraz, ito ang pinakamabuti para sa inyo. Isang lugar kung saan maalagaan kayo ng husto. Pumirma na po kayo para sa ikabubuti ninyo. Tumingin si Helena mula sa dokumento. Sa malamig na mukha ni Patricia, sa walang emosyong mukha ng doktor, at sa huli, sa nagkasalang mukha ng kanyang anak. Alam niya ang lahat ng katotohanan. Hawak niya ang susi para lumaban. Ngunit sa sandaling ito, sa loob ng silid na ito, siya ay talo. Napapaligiran. Walang matatakbuhan. Walang matatawagan. Ang reyna ay na-corner sa sarili niyang palasyo. Ang hangin sa loob ng opisina ay mabigat at puno ng tensyon. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Nakatayo ang 3 tao sa paligid ni Helena. Tila mga buitreng naghihintay sa huling hininga ng kanilang biktima. Ang panulat ay nasa ibabaw ng papel. Ang linya para sa pirma ay tila isang bangin na nag-aanyaya sa kanya na tumalon. Tumingin si Patricia sa kanyang relo, isang kilos ng pagkainip. Mama, wala po tayong buong gabi. Kung hindi po ninyo pipirmahan ito ng kusa, mapipilitan po si Dr. Alcaraz na irekomenda ang involuntary commitment dahil sa inyong unstable mental state. Mas magiging magulo po iyon para sa lahat. Mas madali po kung susunod na lang kayo. Ang banta ay malinaw. Pirmahan mo o kukunin ka namin ng sapilitan. Ngunit sa halip na matakot, isang apoy ang biglang nag-alab sa loob ni Helena. Ang apoy na yon ay sinindihan ng pagtataksil, pinalakas ng katotohanan, at ngayon ay handa ng sumiklab. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang ulo. Ang pagod at pagkalito sa kanyang muka ay biglang naglaho. Ang mga mata niya, na kanina'y puno ng desperasyon, ay ngayon'y matalas at nanunuot na parang balaraw. Ang babaeng nakaupo sa silya ay hindi na ang matandang biyuda na kanilang minamaliit. Ang reyna ay nagbalik. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Patricia. Isang salita lang ang lumabas sa kanyang mga labi, ngunit ang bigat nito ay yumanig sa buong silid. Hindi. Natigilan si Patricia. Maging si Marcelo ay napatingin, nagulat sa biglaang pagbabago ng kanyang ina. Tumawa si Patricia ng pilit. Mama, tigilan na po ninyo ang pag-arte. Lalo nyo lang pong pinapatunayan ang sinasabi ni Dr. Alcaraz. Nalilito na po kayo. Ako, nalilito? Dahan-dahang tumayo si Helena. Ang kanyang presensya ay tila napuno ang buong silid, mas matangkad, mas makapangyarihan. Sa tingin ko, ikaw ang nalilito, Patricia Fontinelli. Ang pagbanggit sa kanyang apelyido sa pagkadalaga ay nagpabigla kay Patricia. Isang anino ng takot ang dumaan sa kanyang mukha. Akala mo ba hindi ko alam? Nagpatuloy si Helena, ang boses ay kalmado ngunit may talim. Ang tungkol sa paghihiganti ng pamilya mo? Akala mo ba, sa pagpapakasal mo sa anak ko, makukuha mo ang lahat ng sa tingin mo ay nararapat sa inyo? Namutla si Patricia. Lumingon siya kay Marcelo na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pagtataka at pagdududa. Huwag kang maniwala sa kanya, Marcelo. Nagsasalita na siya ng kung ano-ano. Ngunit bago pa man makasagot si Marcelo, isang malakas na katok ang narinig mula sa pinto. Lahat sila ay napalingon. Bumukas ang pinto. At pumasok si Selenia. Hindi na siya ang dating katulong na takot at nanginginig. Nakatayo siya ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay matatag, nakatingin, ng diretso kay Patricia. Sa likod niya, isang lalaking nasa edad 50, nakasuot ng eleganteng suit, ang pumasok. May dala itong leather briefcase. Attorney De Leon, sabi ni Helena. Isang bahagyang nakingiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang mukha ni Patricia ay nagmistulang isang maskara ng purong sindak. Anong ginagawa ninyo rito? Sinong nagpapasok sa inyo? Ako, matatag na sagot ni Atty. De Leon,
lumapit at tumayo sa tabi ni Helena. Bilang legal counsel ng pamilya Bastos, may karapatan akong pumasok dito, lalo na kung may malinaw na pagtatangka ng panloloko. Walang panloloko, sigaw ni Patricia. Inaalagaan lang namin ang aking biyenan. Talaga ba? Tanong ni Selenia. Hindi na siya bumubulong. Ang kanyang boses ay malinaw at malakas. Itinaas niya ang isang lumang cellphone. Dahil ang pag-aalaga na naririnig ko sa recording na ito ay medyo kakaiba. Napaatras si Patricia. Walang kwenta yan. Hindi yan tatanggapin sa korte. Hindi na natin kailangang umabot sa korte, Miss Fontinelli. Kalmadong sabi ni Attorney De Leon. Ngunit hindi pa tapos si Selena. Pinindot niya ang play button. Ang boses ni Patricia, puno ng kasamaan at pagmamaliit, ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid, nagmumula sa maliit na speaker ng cellphone. Oo, doktor. Simple lang. Kapag napirmahan na niya, diretso na natin siyang dadalhin sa institusyon. Just say she's senile, paranoid, kahit ano. Walang maniniwala sa isang matandang baliw, lalo na kapag hawak ko na ang lahat ng pera at kapangyarihan. Ang bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ng mga kasinungalingan ni Patricia. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Si Dr. Alcaraz ay namutla at dahan-dahang umatras patungo sa pinto. Ngunit ang pinakamatinding reaksyon ay mula kay Marcelo. Dahan-dahan siyang lumingon sa kanyang asawa. Ang kanyang mukha ay isang halo ng pagkalito, sakit at matinding pagkamuhi. Ang mga salitang narinig niya sa boses ng babaeng pinakamamahal niya ay isang lason na sumira sa lahat ng natitira niyang pagtitiwala. Ang laro ay tapos na. Ang reyna ay nagdeklara ng checkmate. Ang mundo ni Marcelo Bastos ay gumuho sa isang iglap. Ang boses mula sa recording ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, isang bangungot na naging katotohanan. Tumingin siya sa kanyang asawa, si Patricia, na ngayon ay nakatayo na, parang isang estatwang gawa sa yelo. Ang dating ganda ay nabahiran ng purong takot at pagkatalo. Pagkatapos ay lumingon siya sa kanyang ina. Nakita niya sa mga mata nito hindi ang galit, kundi ang malalim na sakit at pagkadismaya. Isang tingin na mas matalim pa sa anumang patalim. Patricia, totoo ba? Ang tanong ni Marcelo ay halos isang bulong, puno ng pagtanggi. Sabihin mong hindi totoo. Sinubukan ni Patricia na bawiin ang kanyang tindig. Peke yan. Gawa-gawa lang yan ng katulong na yan para sirain ako sa'yo, Marcelo. Sa inyong lahat. Sapat na, mariing sabi ni Attorney De Leon. Binuksan niya ang kanyang briefcase at inilabas ang isang folder ng mga dokumento. Mrs. Bastos, sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng yumaong si Mr. Ricardo Bastos, at base sa malinaw na ebidensya ng undue influence and coercion na nasaksihan natin ngayon, opisyal kong ina-activate ang Bastos Protection Clause. Inilatag niya ang isang dokumento sa mesa. Ayon sa clause na ito, lahat ng kapangyarihan sa pamamahala ng Bastos Corporation at lahat ng personal na ari-arian ng pamilya ay mananatiling nasa nag-iisang kamay ni Doña Helena Bastos. Anumang kasunduan, dokumento o power of attorney na ginawa na naglilipat ng kapangyarihang ito sa ibang partido, kasama ka, Mr. Marcelo Bastos, ay null and void, effective immediately. Bawat salita ng abogado ay isang martilyo, winawasak ang pundasyon ng lahat ng pinagplanuhan ni Patricia. Hindi! Sigaw ni Patricia. Asawa niya ako. May karapatan ako. Wala kang karapatan sa kahit ano, Miss Fontinelli. Malamig na tugon ng abogado. Lalo na't hawak ko rin ang ebidensya ng iyong tunay na motibo, ang paghihiganti para sa iyong pamilya. Doon na tuluyang bumagsak ang lahat ng depensa ni Patricia. Napatingin siya kay Marcelo, ang kanyang huling pag-asa. Marcelo, baby, maniwala ka sa akin. Ngunit ang nakita niya sa mukha ni Marcelo ay hindi na pagmamahal, kundi pagkasuklam. Alam mo? Tanong ni Marcelo. Ang boses ay basag.
Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit? Na hinayaan kitang gawin ito. Hinayaan kong bulagin ako ng pagmamahal ko sa'yo at ng sarili kong insecurities. Humarap siya sa kanyang ina. Ang mga luha ay nagsimula. Nang mamuo sa kanyang mga mata. Ma, patawarin niyo ako. At doon, sa harap ng lahat, lumuhod si Marcelo sa paanan ni Helena. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Alam ko, Ma. Alam ko ang tungkol sa plano niyang maghiganti. Hindi ko alam ang lahat ng detalye. Pero alam kong may galit siya. Pero nagbingi-bingihan ako dahil gusto kong patunayan sa inyo, sa sarili ko, na kaya ko. Na hindi lang ako anino ninyo ni Papa. Patawarin niyo ako. Ma, napakawalang kwenta kong anak. Ang kanyang pag-amin ay ang huling tunog ng pagsuko. Ang pagtataksil ay kumpleto na. At ngayon, ang pagsisisi ay nagsisimula pa lang. Tinawag ni Attorney De Leon ang security ng mansyon na kanina pa pala nag-aabang sa labas. 2 unipormadong gwardiya ang pumasok. Miss Fontinelli, sabi ng abogado, I think it's time for you to leave the premises. Hindi na lumaban si Patricia. Wala nang apoy sa kanyang mga mata. Tanging malamig na abo na lang ng pagkatalo. Habang inaakay siya ng mga gwardya palabas, huli siyang lumingon kay Marcelo na nakaluhod pa rin at umiyak. Isang tingin na puno ng galit at panghihinayang. Nang maisara na ang pinto, ang tanging naiwan sa silid ay ang katahimikan na binasag lang ng mga hikbi ni Marcelo. Nakatayo si Helena, nakatingin sa kanyang anak na nakalugmok sa sahig. Ang babaeng halos mawalan ng lahat ay ngayon ay muling buo. Ang ina, na halos madurog ang puso, ay ngayon ay kailangang gumawa ng isang huling desisyon. Walang emosyon ang kanyang mukha nang magsalita siya. Isang maikli, ngunit mabigat na utos. Tumayo ka. Ilang linggo na ang lumipas. Ang katahimikan sa mansyon ng mga bastos ay iba na. Hindi na ito ang katahimikan ng tensyon at takot, kundi isang katahimikan ng kapayapaan at panibagong kaayusan. Nakaupo si Helena Bastos sa dulo ng mahabang conference table, sa pinakapunong upuan. Ang upuang dati ay inihahanda na niyang iwanan. Ngayon, muli niya itong inangkin ng buong buo. Sa harap niya ay ang mga board members ng Bastos Corporation nakikinig ng mabuti sa bawat salita niya. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito'y puno ng awtoridad at karunungan na hinasa ng mga dekada ng karanasan at ng isang matinding pagsubok. Muli niyang hinawakan ang renda. Hindi bilang isang taong malapit ng magretiro, kundi bilang isang leader na muling isinilang. Pagkatapos ng board meeting, pumasok sa kanyang opisina ang kanyang bagong executive assistant. Si Selena, hindi na nakasuot ng uniforme ng kasambahay, kundi isang formal at eleganteng bestida. May dala itong isang tasa ng mainit na tsa. Ma'am Helena, sabi ni Selena, isang magalang ngunit masayang ngiti ang nasa kanyang mga labi. Salamat, Selena, tugon ni Helena. Tinanggap ang tasa. Nagkatinginan sila. Isang tinginang puno ng pasasalamat at ng isang ugnayang mas matibay pa kaysa sa dugo. Pinapatawag niyo raw po si Sir Marcelo, sabi ni Selena. Tumango si Helena. Papasukin mo siya. Pumasok si Marcelo. Ibang-iba na ang kanyang tindig. Wala na ang dating yabang o ang sumunod na pagkakasala. Ang nakatayo sa harap ni Helena ay isang lalaking payak. May bakas ng kalungkutan, ngunit may bagong determinasyon sa kanyang mga mata. Mama, bati niya. Maupo ka, Marcelo, sabi ni Helena. Itinuro ang silya sa harap ng kanyang mesa. Walang paligoy-ligoy. Naisip ko na ang gagawin sa'yo. Hindi kita palalayasin. Dugo pa rin kita. Ngunit hindi ko rin pwedeng kalimutan ang nangyari. Tumingin si Marcelo sa sahig, handang tanggapin ang anumang kaparusahan. Lahat ng posisyon mo sa kumpanya ay tatanggalin. Diretsong sabi ni Helena. Lahat ng access mo sa company funds, lahat ng iyong mga pribilehiyo. Ibabalik ko sa iyo ang allowance mo
nung nag-aaral ka pa lang sa kolehiyo. Sapat para mabuhay, pero hindi sapat para maging maluho. Itinaas ni Marcelo ang kanyang ulo, may pagtataka sa kanyang muka. Magsisimula ka sa pinakamababa. Pagpapatuloy ni Helena. Sa bodega, magbubuhat ka ng kahon, mag-iimbentaryo. Malalaman mo ang bawat sulok ng kumpanyang ito, hindi mula sa itaas, kundi mula sa ibaba. Patunayan mo sa akin at sa sarili mo na karapat-dapat kang magdala ng apelyidong Bastos, hindi sa pamamagitan ng utos, kundi sa pamamagitan ng pawis. Isang luha ang pumatak sa mata ni Marcelo, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan, kundi ng pasasalamat. Binigyan siya ng kanyang ina, hindi ng madaling pagpapatawad, kundi ng isang bagay na mas mahalaga, isang pagkakataon para magbago. Salamat po ma, sabi niya, ang boses ay taos puso. Salamat po. Huwag kang magpasalamat sa akin, sagot ni Helena. Gawin mo. At kapag handa ka na, marahil, balang araw, mapapatawad din kita. Tumayo si Marcelo at umalis. Naiwan si Helena na mag-isa sa kanyang opisina. Pinapanood ang paglubog ng araw sa syudad. Ang mga gusali ay nagsisimula nang magkaroon ng ilaw. Parang mga bituin sa isang karagatan ng semento. Kinuha niya ang litrato ng kanyang yumaong asawa mula sa kanyang mesa. Hinaplos niya ang malamig na salamin. Isang mahinang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting puno ng kapayapaan. Salamat mahal, bulong niya sa hangin. Pinatunayan nating muli. Ang reyna ay laging reyna.